Tingin ko po pag tumaas ng tumaas tingin ko po hindi po sasapat dahil hindi naman po para sa amin sa jeepney lang yan lahat po ng mode ng transport kasama po rin diyan yung TNBS, kasama rin po yung mga motorcycle, kasama po lahat diyan pati to tricycle po. Kasi baka yung pondo po na yan na sinasabing 3 billion sapat po ba sa transport sector sa lahat? At saka siguro po manawagan na rin ako Ma'am Dani, no? Doon po sa ating mga mambabatas na kung saan sila naman po yung napakagaling na gumagawa ng batas. Pag-aralan po sana nila yung side stock, no? Dito po tayo natatali at saka yung deregulation law po na dapat pag-aralan na rin kasi dito tayo tali deregulation po sila, kami po regulated. Kaya paano po kami makakasabay? At meron po sana kaming gustong hilingin, sana po pag-aralan na yung inilabas na MC ng past administrasyon na kung saan pag tumaas po yung diesel ng ganitong kataas, halimbawa po tumaas ng 20 pesos, dapat po may kaakibat na kagad yan na automatic na tataas. Pag bumaba po rin ng ganito, kailangan bumaba po rin kaagad yung, yung pamasahe. Ganun po yun na Ma'am Dani, no? May mga batas po na inilabas na hindi naman po nagagamit. Kaya nga po sinasabi ko rito, dapat i-revise yung batas na deregulation law dahil masyado namang unfair po yun sa competition namin. Kasi po kami, kung magtataas kami, kailangan mag-file kami sa LTFRB. At hihiringan pa po, marami pa kaming dadaanan, hindi kagaya po nila. Pag sinabi, kita nyo, ura-urada, pag sinabi po ng mga oil companies na magtataas sila, linggo-linggo po nakakapagtaas sila kami po hindi naman kami magaganoon mangyayari dahil unang-una pag nagtaas kami, ang mangyayari po sa amin, may batas kaming sinusunod, nahulihin naman po kami. Yun po yung mabigat sa nangyayari sa ngayon, yung batas po ng deregulation law, Ma'am Dani.